Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon ay tinitingnan natin ang isang malalim at madalas na maling nauunawa ang talata mula sa Korinto Kabanata 6, partikular ang talata 16. Tinatanong tayo ng teksto, hindi ba ninyo alam na ang nakikipagtalik sa isang babaeng nagbebenta ng aliw ay nagiging kaisa niya sa katawan? Pagkatapos ay sinipi ni Pablo ang tanak, partikular ang Genesis chapter 2:24 na nagsasabing ang dalawa ay magiging isang laman. Sa kontekstong Messianic Jewish, nauunawaan natin na ang etsyad, ang pagiging isa, ay hindi lamang isang matematikal na numero. Ito ay isang espiritual at pisikal na pagsasanib. Noong sumulat si Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, isang lungsod na tanyag sa ritual na imoralidad, hindi lamang siya nagbibigay ng moral na pangaral. Ipinapaliwanag niya ang isang espiritual na katotohanan. Sa paningin ng Diyos, ang gawa ng sexual na pagtatalik ay ang katumbas ng tipan ng kasal. Ito ang pagiging isang laman. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong maging maingat sa ating mga katawan. Bilang mga Messianic na mananampalataya, tayo ay binili sa isang halaga, ang mahalagang dugo ni Yeshua. Hindi na tayo nagmamay-ari sa ating sarili. Kapag ikaw ay nakaugnay sa Panginoon, ikaw ay kaisa niya sa Espiritu. Isipin ang bigat niyan. Ang kunin ang pag-aari ng Mesiyas at isama ito sa isang bagay na hindi banal ay isang pagsalungat sa ating tunay na pagkakakilanlan. Ang mga konseptong Griego at Hebreo rito ay perpektong nagtutugma. Ang ating mga katawan ay ang Mishkan, ang tabernakulo, ang templo para sa Ruach HaKodesh, ang Espiritu Santo. Hindi lamang tayo mga kaluluwang nakakulong sa mga katawan. Ang ating mga katawan ay itinalaga para sa paglilingkod kay Adonai. Bawat desisyon na ginagawa natin sa ating pisikal na sarili ay alinman sa nagpaparangal sa tipang iyon o nagpapadungis sa templo. Mga kaibigan, lumakad tayo sa Teshuvah, ang pagbabalik sa kabanalang inilaan ng Diyos para sa atin. Nilikha kayo para sa higit pa sa mga panandaliang pagnanasa ng mundo. Nilikha kayo para sa walang hanggang pakikipag-ugnayan sa may lalang. Naway, mapalakas ang inyong loob ngayon na parangalan si Adonai sa inyong katawan at sa inyong espiritu na parehong pag-aari niya. Pagpalain nawa kayo sa inyong paglakad sa kabanalan. Samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral ng salita. Shalom!